Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Good morning. Good morning. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang morning! Good morning. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga lalawigan ng Palawan. Magandang umaga mga kabandera. Magandang umaga po at tayo po ay live na hong napapakinggan mga kabandera sa lahat po ng relay station ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Mula bayan ng Coron hanggang bayan ng Batarasa. Good morning! At live na rin po tayong napapanood sa Bandera News TV Channel 40 dito po sa lungsod. At live na rin po tayong napapanood mga bandera sa ating hong official Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Good morning! Sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, sa ngalan ng ating mga kasama sa baging teknikal sa telebisyon, kay kabanderang Ken Vincent Dancel, sa radyo po naman si kabanderang Dong Abuan, sa ngalan ng aming news director Michelle Orindain at sa aming station manager Kaloy Larosa, ako naman po ang inyong makasama ngayong araw na ito ng Sabado sa isang oras na balitaan. Ako po ang inyong kabanderang Bing Bataga. Good morning! Radyo Bandera COVID-19 Magandang umaga ho muli mga kabandera, no ho? Mga kagigising pa lamang, good morning! Good morning! Sabay bunot-bunot na ho mga kabandera, no ho? Note na ho yung lock sa bintana at buksan na, good morning! Good morning! Sa mga pagkataong ito mga kabandera, ay puntahan ho muna natin, tuloy-tuloy na ho tayo. Puntahan na ho natin ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Bandera Headlines. Kapitan ng Barangay Tinitian at empleyado nito sa Kubo pansamantalang nag-opisina. Bandera Headlines. Ilang pananim na palay dumapa matapos bumuhos ang malakas na ulan sa bayan naman ng Nara. Bandera Headlines. Philippine Coast Guard hindi pa rin pinapayagan na maglayag ang mga pampaserong motorbangka habang masama pa ang panahon galing Rio Toba papunta ng Balabac. Bandera Headlines. 1,000 sakong bigas na natanggap ng LGU Coron mula sa provincial government ng Palawan. COVID-19 positive sa Coron bumaba na sa 32. Bandera Headlines. Lansing ng Mararag Water System Level 2 sa barangay sa bayan ng Brooks Point naging matagumpay. Bandera Headlines. At mga konsihal na hindi darating sa tamang oras ng forum at matikong absent at pagsuot ng barong sa bawat sesyon dapat ipatupad sa ayon sa ordinansa sa bayan ng Quezon. Bandera Headlines. At International Coastal Cleanup gaganapin naman sa bayan ng Taytay. Bandera Headlines. Ang ulo ng mga balitang yan mga bandera ay hatid ho sa atin ng DTX 500. Abay
ito yung laging ginagamit mga kabandera ni Kaloy, ha? May na ba si Manoy at walang gana kay Mrs. Abay baka may diabetes ka na kaibigan. Mag-Ditex 500 ka na. Ang Ditex 500 ay may powerful phytochemicals at antioxidant galing sa ampalaya at desugared cane, mga organic compound na epektibong panglaban sa sakit na diabetes. Ang Ditex 500 ay nagpabababa ng inyong blood sugar, kaya wag nang hintayin pang manghina at mapiktuhan si Manoy. At ang iyong sex life, ibalik ang gana, lakas at tagal sa kama. Pag Ditex 500 ka na kaibigan. Ang Ditex 500 ay mabibili po sa lahat ng mga butika at the generics pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Tuloy-tuloy na tayo mga kabandera sa detalye ng ating mga balita. Oras natin alas 5:06 na ho ng umaga. Puntahan muna natin mga kabandera. Update ho muna tayo sa bayan po ng Coron mga kabandera. Okay, at bago yan mga kabandera, medyo mahina o yung signal natin dyan po sa bayan ng Coron. Puntahan muna natin yung bayan po ng Rojas, na kung saan kapitan ng barangay Tinitian at empleyado nito abay sa kubo na lang nag-opisina. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula dyan sa Radyo Bandera Rojas. Kabanderang Japet de Saka, i-bandera mo. Good morning. Yes, sa kabandera na Bing, magandang umaga. Mayad nga timpra para samantalang munang nag-upisi na ngayon na ang kapitan ng barangay Tinitian sa Rojas sa isang kubo kasama ang iba pang empleyado. Ito ang pinampirang mismo ni Kapitan Andrew Galifardo sa news team. Ano ito sa kadahilan ang ginagamit mo ngayon ng mga returnees ang kanilang barangay hall bilang isolation facility. Kaya naman na kasi tuloy-tuloy ang pagdating ng mga returnees at hindi nababakante ang kanilang barangay hall. Dahil dito sa Manting Kubo na nasa bungad ng barangay hall na muna sila pansamantalang tumatanggap ng mga mayroong transaksyon na sa barangay. Pero kabanderang Bill, sa kabila nito ay wala naman ang nagiging aberya kanilang pagbibigay ng servisyo sa kanilang mga kabarangay. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet de Saka, para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Japet, good morning. Yes, Kabanderang Bing, good morning. Ibig sabihin yung mga pasilidad dyan sa barangay Tinitian, ibig sabihin puto na at sa yung barangay hall, yun na yung pinapagamit, Kabanderang Japet. Posible kabanderang Bing, pero dati pa man ay barangay hall na talaga. Itong pinapagamit na isolation facility dyan sa barangay Tinitian. Ay nga kay Kapitan na Andrew Galifardo para mas maging komportable itong pananapili ng mga returnees natin sa kanilang pasilidad, kabanderang Bing. So ibig sabihin yung hindi naman apektado yung operasyon ng barangay dahil sabi mo sa kubo na lang sila nag-opisina, hindi naman apektado yung barangay. Tama ka dyan, kabanderang Bing. Kinumpirma rin niya ni Kapitan Galifardo na hindi naman naapektuhan, tuloy-tuloy naman na mayroong mga munting kubo doon sa bungad ng kanilang barangay hall na nagsisilbing opisina ngayon. Yung mga residente nila na mayroong transaksyon sa barangay ay doon na lang sa kubo at hindi na nakakapasok doon sa barangay hall dahil mayroon din mga bantay at wala namang nagiging aberya, kabanderang Bing, tuloy-tuloy itong kanina pagbibigay ng serbisyo. Okay, maraming salamat, Kabanderang Japet. Maraming salamat, magandang umaga, balik dyan sa inyo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Matamang salamat kay Kabanderang Japet de Saka live mula dyan sa Radyo Bandera Rojas. Sa mga kababayan natin nakikinig dyan sa munisipyo ng Rojas, sa atong mga tangay dyan, mga bugto din ay mga gurang-gurang na mga kuinon, mayad na temprano, kanindong tanan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabandera sa iba pa nating mga balita. Puntahan muna natin yung munisipyo ng Nara, mga kabandera, na kung saan ilang pananim na palay dumapa matapos sa bumuhos ang malakas na ulan. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula dyan sa Radyo Bandera Nara, Kabanderang Spark Sasi, i-bandera mo. Good morning. Bandera Live Report.
Good morning, Kabandiran Bing. Bagamat nakalabas na ng bansa ang bagyong Leon, wala na rin naranasang pagbuhos ng ulan sa buong magdamag sa bayan ng Nara. Subalit bakas pa rin ang pinsalang iniwan nito sa agrikultura kung saan ilang mga sakahang palay ang nilubog nito sa tubig baha at pinadapa. Ito'y dahil na rin sa halos walang puknat na pagbuhos ng ulan na halos isang araw at magdamag na minsan may kasama pang pabugso-bugsong malakas na hangin na nagpadapa at nagpalubog na sa ilang mga palayan sa bayan ng Nara. Samantala maliban sa pagbaha na pinsalang palayan na mga punong nabuwal, may bahay din na nasira at ilang mga bangka ang napinsala dulot nga ng bagyo. Paswerte pa rin walang naitalang casualty dito sa bayan ng Nara. Samantala sa ibang kaganapan, personal na binisita kahapon ni Mayor Randy Danao ang bahay ni Lola Maria Iglesia sa may bahagi ng Barangay Palakan na tinira ng malakas na hangin at ulan. Nangako rin ang alkalde na muli nitong patatayuan ng bahay ang Lola. Samantala lubos naman ang pasasalamat na naturang Lola dahil mismong si Mayor Danao ang personal na dumaraw sa kanya para tignan ang kanyang kalagayan. Yan muna ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Mike Safi para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Spark, saan partikular yan? Yung kubo na yan na bumagsak, yung kubo ni Lola, saan partikular yan? Oo, Kabanderang Beng, ito ay dito sa may bahagi ng Barangay Panakan Uno, Bourbon, Purok Bourbon. Ito matatagpuan, Kabanderang Beng, yung bahay ng Lola na napinsala nga at na rin naibalita dito sa Radyo Bandera. Diyan yan sa may Bourbon Beach na tinatawag? Tama ka dyan, Kabanderang Beng, kaharap lang ng Rata Island. Malapit lang yan dyan. So talagang bumagsak yan, malakas na hangin, dinaanan ng malakas na hangin o malakas na ulan lang? Ayon din sa mga kwento ng mga tao sa lugar, malakas na hangin na parang itipo na nga daw yung lakas na nagpabagsak na doon sa bahay ng Lola. At maliban dyan, Kabanderang Beng, hindi lang tayo nakahingi ng mga larawan ng dalawang bangka pa yung nadamay doon sa sinasabing dumaan na ipo-ipo doon sa lugar. At kinabayan pa nga na malakas na pagbuhos ng ulan. Medyo may kalumaan na rin kasi, Kabanderang Beng, Ito ang bahay ng Lola dahil gawa lang ito sa light material. Kaya madali itong bumagsak. Kasama na rin na malakas na pagbuhos ng ulan at malakas na hangin na dumaan doon sa lugar. Wala siyang kasama dyan sa bahay na yan, siya lang mag-isa. Maswerte, Kabanderang Beng, dahil nung mangyari yung pagkasira ng bahay ng Lola ay wala ito doon sa loob ng kanya. Ay nakalabas ito doon sa loob ng kanyang bahay at wala ito kasama, Kabanderang Beng. So nangako naman si Mayor Danao na patatayuan niya uli ng bahay ito si Lola. Tama ka dyan, Kabanderang Beng, at narinig na rin siguro nung may balita natin sa Radyo Bandera, narinig din ng kanyang grupo na may isang Lola nga na nangangailangan ng tulong at nabanggit na rin na kailangan ng Lola ng tulong ng lokal na pamahalaan para lang mabigyan siya ng masisilungan. At kinabukasan nga pagkatapos na marinig yung balita ay agad pinungo ng grupo ni Mayor Danao yung lugar para personal naman na tignan yung kalagayan ng Lola at nangako itong alkalde na muling itatayo yung bahay ng Lola, Kabanderang Beng. Okay, sige. Maraming yung mga dumapang palay, Kabanderang Spark, mga ilang hektarya yan, yung mga dumapang palay diyan. Yung mga palay na dumapa, Kabanderang Beng, sa loob ng halimbawa sa isang hektarya, halos hindi naman siya napuruhan na lahat ay dumapa. Halos siguro mga nasa kalahati lang yung napinsala at may ilang mga hiwa-hiwalay kasi ito, Kabanderang Beng, hindi lang isang nagmamay-ari nitong mga basakan yung talagang napinsala dito. Pero hindi naman talaga siya napuruhan sa isang hektarya, siguro mga kalahati lang. Tapos sa kabilang lote naman, ganun din yung napinsala na naturang malakas na pagbuhos ng ulan. Mga hybrid kasi yung palay, Kabanderang Beng, medyo mabigat yung bunga nito at may kataasan yung palay, kaya kapag medyo malakas yung hangin, samahan pa ng pagbuhos ng ulan, medyo mabigat yung bunga, talagang dadapa ito kapag ganitong sistema na mayroong malakas na hangin at pagbuhos ng ulan, Kabanderang Beng. Okay, maraming salamat, Kabanderang Spark. Maraming salamat, Kabanderang Beng. Magandang umaga, balik sa inyo. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Spark sa sila ay mula dyan sa munisipyo ng Nara. Sayang naman yung mga palay niya, mga Kabandera. Anyway, maraming salamat kay Mayor Danao sapagkat patatayuan niya ng bahay itong si Lola na kung saan nabagsak sa lakas ng hangin at ulan dyan po sa Bourbon Beach sa Panakan Uno. Maraming salamat kay Mayor Danao.
At yung mga palay dyan sa Nara, yung Nara kasi mga kaibigan, yan ho yung rice granary ng lalawigan. Napakalapad po ng mga palayan dyan sa Nara. Kabandirang Dong, ay matagal din akong nagsakasaka dyan sa Nara, sa barangay Urduha, no? Magandang umaga pala dyan sa mga taga-barangay Urduha na nakikinig ho sa atin. Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabandera sa iba pa nating mga balita. Puntahan naman po natin ang balikan ho natin yung munisipyo ng Coron. Update ho muna tayo doon. 1,000 sakong bigas dumating na sa LGU Coron. At yung nagpositibo sa COVID-19 abay bumaba na. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Coron. Kabanderang Glo Argelies, Bandera mo, good morning! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Yes, good morning, Kabanderang Bing. Good morning sa ating mga kababayan sa Limarata Region at dito po sa Lawigan ng Palawan, sa Calamianes, Quezon Island. Good news sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Coron dahil ongoing na ngayon ang repacking ng mga bigas, 1,000 sacks of rice na itinadala ni Governor Jose Chavez Alvarez ng Provincial Government ng Palawan sa local government unit ng bayan ng Coron. Ito yung hinihintay, Kuya Bing, upang mabigyan ng food pack o ng bigas ang mga residente sa mga agricultural barangay at island barangay dito sa bayan ng Coron na kahit na hindi sila nilaktan ay apektado pa rin dahil nga sa presente yung kanilang hindi sila nakakapunta regular dito sa pamilihang bayan ng Coron. Sa halip ay every Saturday and Saturday. Okay, nawala si Kabanderang Coron at Kabanderang Coron. Si Kabanderang Glo. Tawagan natin ulit. Kabanderang Glo. Yes, Kuya Bing, medyo naputol tayo, no? Kasi nga yung sinasabi natin na dumating na yung 1,000 sacks of rice at ongoing na ang pagre-repack nito ngayon sa Coron Coliseum. At kapag ito ay na-repack na, ay agad na itong ipapamahagi sa mga agricultural at island barangay. Sa island barangay ay depende sa ganda ng panahon kasi minsan may pabugso-bugso ulan at lakas ng hangin na nararanasan ang bayan ng Coron. E tingin din yung Kuya Bing dahil sobrang hirap ng buhay na nararanasan ng aming mga kababayan, hindi lang ng mga residente ng 7 barangay na nailakdan. Dahil nga sa, imagine mo, tubig at asin na lamang ang binigay ng mga bata, lugaw at asin na lamang ang kinakain ng karamihan sa mga residente ng bayan ng Coron. Kasama na rin dyan ang 7 barangay na nasa critical zone at nasa ilalim ng enhanced community quarantine. Sa 21 midnight ay graduate na rin kami. So mga 4 days na lang at 3 days na lang, Kuya Bing, ay graduate na kami sa lockdown. At ang sigaw nga ng aming mga kababayan, mababasa mo sa mga Facebook nila, sa social media, sana wala na extension dahil sobrang gutom ang nararanasan ng aming mga kababayan dito sa bayan ng Coron. So inaasahan na pag na-repack na yung 1,000 sacks of rice na ito ay may papamahagi sa mga residente. Maliban din mga kaibigan, Kuya Bing, tayo nga dito sa Radyo Bandera, may 200 families na rin yung nabigyan natin ng food pack. Nag-initiate tayo para makapagbigay ng food pack sa mga umiiyak na mga bata, particular tinapay, gatas at sugar at bigas, yun na may coffee, yun na ibibigay natin. Para lang kahit sa paano maibsan yung gutom, yung kahit sa paano ilang araw na makainom ng gatas yung ating mga kabataan. Samantala, bumaba na sa 32 ang mga nasa isolation facilities na nag-positive sa confirmatory test na isinagawang swab test sa kanila. At sila ngayon ay nasa isolation facilities, manageable, controllable, at inaasahan namin, ang player namin pwede, wag na sanang madagdagan pa ito at gumaling na sila after 14 to 21 days. Ngayon ay talagang lockdown pa rin kami, mga frontliners, barangay official, mga BHW, yung birth, sila lang yung inaasahan namin na namamalingki sa amin at nagpapasalamat tayo sa katsagaan ng mga barangay official natin, maging na mga nasa EOC at local interagency task force
dito sa bayan ng Coron. So, Kuya Bing, patuloy na kami ay naghahawak kamay na labanan ang COVID-19 na ito dahil sabi nga ni Mayor Marjo, kung hindi namin ito lalabanan, tatawanan kami ng COVID. At inaasahan namin na magiging new normal na kami kahit mayroong mangilan-ngilan na locally transmission basta sila ay naka-isolate na agad-agad sa mga isolation facilities dito sa bayan ng Coron. Kabanderang Glo. Yes, Kuya Bing. Good morning. Good morning. Hanggang kailan magtatapos yung lockdown dyan ng ilang barangay? Hanggang kailan yan magtatapos, Kabanderang Glo? Sa 21 ng gabi, ibig sabihin 22 ng umaga, malayang-malaya na kami, Kuya Bing, ano? Pero sana wag na nga madagdagan. Pero alam mo kaya naman dumadami yung nag-positive sa COVID. Kasi nung may na-trace na dalawa sa Barangay Poblacion 1, nagkaroon agad sila ng contact tracing ng primary at saka ng secondary. Yung mga primary na ito, sinarasin ka agad. Tapos sinagawa ng swab test. Nuna sila ay na-swab test na in-isolate na sila. So, nahihingala si Mayor Marjo at si Doc Alan Quintapan na nag-stop na, no? Hindi na madadagdagan pa kasi sa day 1 pa lang, nagkaroon na ng contact tracing, kaya hindi na madadagdagan itong mga local transmission na mula naman doon sa dalawa mula sa Barangay Poblacion 1. Sana nga, Kabanderang Glo, hindi na madagdagan para hindi na mag-extension yung lockdown dyan, ano, sa ilang barangay dyan sapagkat nahihirapan na rin siguro yung mga kabarangay natin dyan. Yes, Bing, talagang hirap na hirap. Ako, personally, hirap na hirap ng kalooban ko kapag mayroong umiiyak, tumatawag sa akin, humihingi ng tulong. Ultimong sabon, Kuya Bing, walang-wala na. Yung mga batang umiiyak, tapos kung mababasa mo, yung, di ba friend tayo sa Facebook, may kita mo yung mga tinapay, kinakain ng mga bata, habang umiiyak, habang nakangiti. Ako, alam mo, nakangiti ako pero tumutuloy ako sa awa dun sa mga bata na yun na talagang hindi nakakakain ng tinapay. Ngayon, patuloy pa din na tayo ay mag-ririta kahit pa paano may mga sponsor tayo na binuksan ni Lord ang kanilang mga puso para makapamigay tayo. Hindi nga lang natin kaya lahat, pero pinipilit natin sa tulong ng mga sponsor natin at sa tulong ni Lord na kumakatok na sa puso ng mga meron pa din dito sa bayan ng Coron na nagsishare na kanilang blessing doon sa bawat pamilya na talaga namang umiiyak at nagugutom, no, ang mga bata, no? Kamusta na yung panahon ngayon dyan, Kabanderang Glo? Nakakaranas pa ba tayo ng mga pag-ulan dyan sa Coron o kamusta yung panahon ngayon dyan? Kahapon ay medyo maganda na yung panahon, Kuya Bing, at ngayong umaga maganda na rin yung panahon. Hopefully ay magtuloy-tuloy na itong ganda ng panahon na ito para naman sa 22 paglalaya namin, partikular ng 7 barangay, ay yung mga mangingisda natin ay makalaot na rin para naman na kahit paano ay masustain yung kanilang mga pangangailangan. Okay, maraming salamat, Kabanderang Glo. Maraming salamat din, Kuya Bing. Mula dito sa bayan ng Coron, stay safe, stay healthy, Global na Barbarians, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kay Kabanderang Glo Argelies live mula dyan sa Radyo Bandera Coron sa Calamianes Groups of Island dyan sa Coron, Colyon, Busuanga, Linapakan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras natin mga kabandera, alas 5:24 na ng umaga. Puntahan muna natin ang bayan naman ng Brooks Point na kung saan matagumpay o lansing ng Mararag Water System Level 2 sa barangay. Naging matagumpay. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Brooks Point, Kabanderang Loredesa. I-bandera mo, good morning! Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Bing. Good morning. Buwan ng Palawan, particular na dito sa bayan ng Brooks Point. Matagumpay na naisagawa ang launching ng Mararag Water System Level 2 sa Barangay Maasin, bayan ng Brooks Point. Base sa impormasyon na kalat ng Radyo Bandera Brooks Point, ang nasabing launching ay at pinangunahan ni Mayor Mary Jane de los Angeles Feliciano at ilang member ng Sangguniang Bayan.
plano ng pamahalaang lokal ang mabigyan ng malinis na tubig ang mga residente ng sitio Mararal sa Barangay Maasin sa nasabing munisipyo. Samantala, umani naman ang pasasalamat ang lokal na pamahalaan buhat sa mga mamamayan sa lugar. Mula sa Radyo Bandera, Brockwell, Loria Santides, para sa pinakalispita sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Kabanderang Loredesa, live mula o dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Magandang umaga dyan sa sitio Mararag, Barangay Maasin. Abay, malaking tulong ho yan mga kabandera, yung patubig na yan, na mapapakinabangan din ho ng ating hong mga kababayan. Alright, tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kabandera. At puntahan pa rin po natin yung iba pa nating mga balita. Diretso tayo sa bayan ng Batarasa, na kung saan na Philippine Coast Guard hindi pa rin pinapayagan na maglayag ang mga pampasaherong motorbangka habang masama pa ang panahon mula Rio Toba papunta ng Balabac. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Rio Toba, Batarasa. Kabanderang Frank Tronco, i-bandera mo. Good morning! Bandera Live Report. Kabanderang Frank, good morning. Medyo mahina yung signal ni Kabanderang Frank, dahil na rin siguro sa nilalamig yung signal natin dyan sa Barangay Rio Toba. At medyo mahina nawawala-wala po si Kabanderang Frank, mga kaibigan. At balikan natin yung linya ni Kabanderang Frank, So dahil po sa medyo masama pang panahon mga kabandera, yung biyahe po kasi galing po ng Rio Toba papuntang Balabac, medyo may kalayuan ho yan mga kabandera, At bagamat marami kang islang dadaanan mga kabandera, bagamat marami kang islang dadaanan, abay medyo may kalayuan ho yung biyahe. Kaya't hindi ho pinapayagan ng Philippine Coast Guard na maglayag muna itong mga pampasahirong bangka mga kabandera. Siguro dahil medyo masama pang panahon diyan sa bahagi ng Rituba, At balikan na lang natin mamaya si Kabanderang Frank. Kabanderang Frank, kahanap mo na ng magandang signal. Puntahan mo muna natin ang bahaging norte ng lalawigan. Balikan natin. Puntahan natin ang bayan po ng Taytay. International cleanup gaganapin sa bayan ng Taytay. Alamin natin ang kumpletong detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Taytay. Kabanderang Leo Umadle, bandera mo. Good morning. Bandera Live Para sa Report. iyo, Kabanderang Bing, isa sa gawaan International Postal Pickup dito ngayon sa baybayin ng Taytay. At kabilang niyan, Kabanderang Bing, makausap natin si Sir Dorado ng DNR. Yan, magandang umaga. Live po tayo sa Radyo Bandera. Magandang umaga din kasamang Leo. Kabanderang Bing, si Sir Dorado ng DNR. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Radyo Bandera sa buong Palawan. Sir, good morning po. Opo, magandang umaga po. So, magandang umaga. Sir, ano yung mga ginagawa natin dyan ngayon na particular dyan po sa bayan po ng Taytay? Saan ano po yung mga aktibidad natin ngayon, sir? Ang ating aktibidad ay ngayon po ay may short lecture po tayo dito sa Kuta, may Sultan sa pagdiriwang natin ang International Postal Cleanup. At kapatapos ng short lecture dito, kasama ang Sir Edwin Nagtayo ay tutuloy na to. May 4 na site na kung saan ay doon maglilinis dito po sa Barangay Poblacion. So dito sa Kuta, sa Little Tindo, at sa Pantano, at sa San Lorenzo, Bacawan. Yan po yung mga area na lilinisin ngayong umaga na ito bilang maaga na ang aktibidad. So, lahat pa, sir, ng mga ahensya ng pamalang lokal dyan sa Taytay ay kasama ho natin ngayon, sir? Opo, magandang din nandito sila at salamat din po ang DNR sa kanilang tulong at support sa lahat ng gawain pangkalugatan
na pinangungunahan po ng Department of Environment and Natural Resources at ng Senate. Maghapon yan, sir, maghapon. Ngayong umaga lang po ito, sir, hanggang alas 8 ang aktibidad. So, nagpasalamat po kami. Maliban po sa mga national agencies sa local government ng Taytay, sa pangunguna ni Mayor Romel Salvani at ng Hidalgo Christian Rodriguez at sa barangay populasyon sa pangunguna ni Unang Barangay Lucia Maria. Okay, sir, baka may mensahe kayo, sir, sa mga kababayan natin dyan na nakikinig ngayon dyan po sa bayan po ng Taytay. Sa lahat po ng nakikinig sa bayan ng Taytay at pwede po kayo mag-participate dito sa amin. Pwede po kayong umabol at ang aming aktibidad ngayon ay Zumba dito po sa Fort Sabi Santa Isabela. Kaya pwede po ang bawat isa na mag-practice po ng proper rules, segregation ay sa loob lang po ng bahay dahil ang kalinisan po ay nagsisimula sa bawat tahanan. At ang ito lang ang tema ngayong taon ng ICC ay Safe Ocean Start at Home. Okay, maraming salamat po, sir. Okay, Kapangyang Bank, yan si Rodel Dorado ng Taytay Palan. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umane, para sa pinakalislang sa kanya, Santay naman, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Leo Umadle dyan po sa live mula sa munisipyo ng Taytay. Sa mga Taytayanos, maayong aga! Oras natin mga kabandera, alas 5:31 na po ng umaga. Magbabalik pa ang Bandera Reports Morning Edition pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Oh no!
DTX 500. Ako, si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. DTX 500. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguha ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa. Para siguradong natural at puro, dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga maiinit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agarap. Basta radyo, ibandera mo. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green cedar scent. Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radio Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamayan.
20 Alright ho mga kabandera, muli ho tayo nagbabalik. Oras natin, alas 5:40 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kabandera. Batiin ho muna natin yung ating hong mga viewers. Ano ho? Good morning muna kay Dib Iscoton. Good morning kay Bugs Villamor, kay Sunny Vilyasan. Good morning Bandera. Kay Vance Sibuya Castillo. Good morning kabandera. At kay Loni Riquelme Fastin, yung ating pong sharer, good morning po. At magandang umaga rin po kay kabanderang Frank Tronco na nanonood sa ating ngayon sa lahat ng viewers natin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabandera. Medyo mahina ho yung signal po natin. Hindi ho natin makontak yung bayan ng Quezon. Abay baka tulog pa ho si kabanderang Quezon ha. Ganon din sa dyan po kasi mga kabandera sa bayan po ng Riotoba, sa barangay Riotoba, sa bayan po ng Balabak mga kabandera, bayan ho ng Batarasa. Mayroon daw ho kasing isang mangingisda dyan na nawawala magpanggang sa ngayon na naglao to, ngunit hindi ho nakabalik. Kaya nga lang ho mga kabandera ay hindi ho natin makontak si kabanderang Frank Tronco. Update ho sana muna natin mga kabandera kung ano na ho yung nangyayari sa isang mangingisda na nawawala dyan sa barangay Riotoba. Siguro naglaot ho ito noong kasagsagan ng sama ng panahon. Magpahanggang sa ngayon daw ho hindi pa ho nakakabalik. Kaya nga lang ho mga kabandera, medyo mahina ho yung signal ng mga signal ng cellphone dyan. Ano, at mahirap po kontakin itong si Kuya Frank. Ano ho, at medyo mahina ho yung signal. Andyan na si Kuya Frank. Okay, sige. Okay, alamin ho natin yung detalye ng balitang yan mga kabandera. Nasa kabilang linya na ho si kabanderang Frank Tronco patungkol po sa isang mangingisdang nawawala. Alamin natin ang kompletong detalye ng balitang yan mula dyan sa Radyo Bandera Riotoba Batarasa. Kabanderang Frank Tronco, i-bandera mo. Good morning Kuya Frank. Bandera Kabanderang Bing, magandang umaga na lawin ng Palawan. Hindi pa natatagpuan ng isang lalaki matapos maabutan ng masamang panahon habang nangawil sa laot ng Balabak, Palawan. Kung matatandaan, araw ng Lunes, Pizza 14 tama sa lukuyan na magpalawat ang biktima sa kanyang bangkang kapit na kulay asul upang mangawil sa laot ng Balabak. Ngunit pagdating ng gabi, biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan at malalakas na hangin at ang mga bangkang nangawil ay nagsipagbuyan dahil sa masamang panahon. Makalipas ang 5 araw, hindi pa rin nakauwi ang biktima sa tabi. Ang biktima kilala sa pangalan Talib Nurudin, 65 anyos at residente ng Sitio Tigdalungon, Barangay Riotoba, Batarasa, Palawan. Kahapon, araw ng Biyernes, Pizza 19 taong sa lukuyan, pinuntahan ng news team ang pamilya ng biktima upang alamin kung natagpuan na ang biktima. Ngunit sila na mga kahanap, hindi rin nila alam kung saan napadpad ang nasabing biktima. Mula sa Bandera News, Riotoba, Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa news and Jared the First, Bandera News Philippines. Banderang Frank, good morning. Yes, good morning, Kabang. Ilang araw na itong nawawala? Itong si yung mangingisda, mga ilang araw nang nawawala ito? Ito, kung kabibiyahin pa na yung out ito noong Lunes, Pizza 14 tama sa lukuyan. Pero hapon, bali 5 araw na po sa laot. Saan po natin yung mga kakakit, patanilang po natin na tinanong kung may bahita na po siya sa kanilang kaanak kung saan napadpad dito. Pero sila mismo na mga kaanak hindi po nila alam, Kamanderang Bing, kung saan ito ang biktima. May mga otoridad na ba na naghahanap sa nawawalang mangingisda, Kabanderang Frank? Kaya, Kabanderang Bing, ay pinabaabot naman ito ng kamag-anak sa Philippine Coast Guard dahil nilapit po ito ng mga kaanak ng biktima sa isang kagawad po dito sa kay kagawad Sing Midinig na kagawad ng Barangay Riotoba
at inilapit naman ito ni Kagawad Simididik sa Philippine Coast Guard upang magawa ng aksyon ito pong pangyayaring pagkawala ng kanilang anak doon po sa laot. Alam mo, Commander Rabing, ang layo ng laot ay mula sa tabi is 45 miles ang layo. Layo. O, sus, malayo po yun. Kaya yan po, nangangamba yung pamilya. Baka kung ano nangyari dito sa kanilang kaanak, no, yung sa biktima. Dahil hanggang sa ngayon, wala po silang balita o alam kung saan na po ito. Sa laot ng Balabak. Sa laot ng Balabak ito ng isda. Oh yes, Commander Rabing. So napakalayo nga. Okay, anyway, sa ngayon wala pang ginagawang hakbang yung mga otoridad natin dyan, yung Philippine Coast Guard. Wala pa silang ginagawang hakbang ngayon upang hanapin itong nawawalang mangingisda. Ayon sa impormasyon po natin, dahil kakalabas lang po ng kakalabas lang ng bagyong Leon, so kahapon, maaaring pinaghanap na po ito ng Philippine Coast Guard, ito po yung biktima. Okay, maraming salamat, Kabanderang Frank. Okay, maraming po salamat. Magandang umaga, Commander Rabing, at balik sa iyo. Bandera Live Report. Yan po mga kabandera, si Kabanderang Frank Tronco live mula dyan sa Radyo Bandera, Rio Tuba, Batarasan na kung saan abay isang mangingisda ho mga kabandera ang nawawala simula pa noong 14. 5 araw na ho hanggang sa ngayon ay hindi pa ho natatagpuan o wala pang balita tungkol po doon sa isang mangingisdang nawawala mga kabandera. At biro mo yung nilalautan ay napakalayo sa laot po ng Balabak. Ano ho? Yung kanyang nilalautan at siya ho ay umuwi pa sa barangay Rio Tuba, Sitio Tagdalungon. So napakalayo ho ng at doon ho inabutan. At doon ho inabutan mga kabandera ng sama ng panahon. At siguro sa ngayon ay patuloy pa rin po yung ginagawang paghahanap ng ating hong mga otoridad mga kabandera. Orason natin alas 5:47 na ho ng umaga. Magandang umaga ho dyan sa mga taga-barangay Rio Tuba, lalong-lalo na ho sa bayan ng Batarasan. Good morning! At kahapon ho mga kabandera, itong mga nakaraang araw ay mahigpit pong tinatalakay maging sa sangguniang panglalawigan ito hong mga paglilipat ng mga poste mga kabandera ng Paliko at ng Napukor na kung matatandaan ho ninyo nitong mga nakaraang araw mga kabandera, yung isang SUV ay nabagsakan ho ng poste ng Napukor dyan po sa barangay Siksikan. At may isang motorista din mga kabandera ang nabagsakan ang nabangga o bumunggo sa poste dyan naman sa bayan ng Rojas at patay. At ang pagkaalam mo natin, mayroon na hong ibinigay na pundo yung pamalaang nasyonal sa Paliko para sa paglilipat ho ng mga poste. Kung nakikita ho ninyo yung mga poste mga kabandera na lubhang napakadelikado na ho sa ating hong mga motorista. Narito yung bahagi ng report ni Kabanderang Gerald Galis. Pakinggan ho natin mga kabandera. Nang dahil sa aksidenteng nangyari sa bayan ng Rojas kung saan ikinasawi na isang motorista matapos na ito'y sumalpok sa poste na nasa gitna ng kalsada, naungkat tuloy ang milyong-milyong pondo para dito. Ito'y unang siniwalat ni Board Member Ryan Maminta na mayroong mahigit 70 million pesos budget sa sur ng lalawigan para ilipat ang mga poste na nasa gitna ng kalsada dahil sa road widening. Sa DPWH at Paliko ito ipinagkatiwala dahil proyekto naman ng DPWH ang 6-lane project at poste naman ng Paliko ang apektado. Sabi ni Board Member Maminta, kalahati ng 70 million pesos ay naibigay na sa Palawan Electric Cooperative, bagay na kinumpirma rin ng Paliko na noong August 3 nila napasa kamay ang milyong pera. So at August 3, ikatlo ng Agosto ay ipinagkaloob po ang kalahati niya out of 70 million ng Department of Public Works and Highways sa ating kooperatiba.
at ito po ay na-OR-an. Ibig sabihin nabigyan ko ng resibo. Nag-meeting na rin ang mga opisyal ng Paleco kung papaano nila gagamitin ang pera. Bagamat ngayon po ay may bago tayong officer in charge, may bago tayong pinuno, kung kaya kahapon po ito ay kanilang hinabi. Dapat na sana nilang madaliin ang pagre-relocate ng poste dahil kung matatandaan, maliban sa namatay sa aksidente sa Roxas, mayroon pang poste ng Napocor ang bumagsak kamakailan na kung titignan, sobrang lambot na ng kahoy na parabang poste na ito ng anay na binalot ng kahoy. Hindi rin agad na ibigay ang bilang kung ilan pang poste ang nasa gitna ngayon ng kalsada. Pero sa mga larawang ito, sa Puerto Princesa pa lang, hindi pa kasama ang mga nasa munisipyo, makikitang bida na ito sa kalsada. 3 magkakadikit na malalaking poste sa Tinigiban, magkabilaan pa nga ang tarpaulin na ikinabit dito. Sa Abanico naman, hindi lang isa, meron pang tumatagilid na ang poste. Meron ding kinabitan ng tarpaulin na ang nakalagay ay numero, lipat bahay / opisina, at mayroon pang nasa Dagumboy sa Bangkaw-Bangkaw na matagal nang itinawag sa Paleco pero inabot na ng ilang linggo, hindi nila ito pinupuntahan. Ayun, malapit na bumagsak, delikado sa mga tao o batang napapadaan sa lugar na baka makuryente, maospital at mamatay. Sabi ng Paleco, noon pa man, kahit wala pang 35 million pesos na ibinigay sa kanila, matagal na nilang ginagawa ang paglipat ng mga poste para bigyang daan ng pagpapalapad ng kalsada. Pero ang tinutukoy niyo po na pole relocation ay malauna pong programa ng ating kooperatiba. Kahit po wala pang ipinagkakaloob na pondo, ang DPWH ay kanila na po itong ginagawa para po mailipat unti-unti yung mga nasa gitnang kalsada ng mga poste po ng ating kooperatiba. So matotal, hindi pa tiyak kung kailan talaga mawawala ang lahat ng poste na nasa kalsada. Gerald Gales para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Maraming salamat kay Kabanderan Gerald Gales. Yun po yung report niya mga kabandera patungkol po sa pondo na dumating ho sa Paleco para ho sa paglilipat ng poste mga kabandera. Alright ho, good morning muna sa ating hong mga viewers. Good morning po kay Joby Sumalinog. Hello po, Bandera News TV Philippines at sa buong mundo. Good morning din po kay John Delpin. Good evening sir, Taytay Palawan po kami. Magandang umaga ho sa mga taga-Taytay. At wala na ho tayong oras mga kabandera. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita na tinipon at sinipi mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo Bandera Palawan. At siyempre sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, sa ngalan natin mga nakasama sa baging teknikal, sa telebisyon kay Kabanderang Kent Vincent Dancel, at sa radyo po naman si Kabanderang Dong Abuan, sa ngalan ng aming news director Michelle Orindain, at sa aming station manager Kaloy Larosa, ako naman ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan ngayong araw ng Sabado. Ako po ang inyong Kabanderang Bing Bataga. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning. 88.7 Radyo Bandera.